Magandang hapon mga kakawas, mga kabendot, mga ka-DIY. So ayan, magdi-disassemble and assemble po tayo ng ating hose reel. So although po hindi pa ito tapos, hindi ko pa nailalagay yung pinaka-ring. May ring pa po kasi yan dito nakakabit, paikot hanggang doon. So hindi ko pa lang po nagagawa yung ring. Pero yun po ay natatanggal din ang design noon. Pero dito po ngayon, ipakikita ko sa inyo kung paano siya i-disassemble at i-assemble. So napakadali lang po niyan. Ang tools na kailangan nyo lang po ay isang katala. Kung mayroon kayo nito, yung Y. Number 12 lang ang kailangan nyo. Tapos isang number 17. Yan lang naman po ang kadalasan tools na kailangan nyo dyan. So umpisan po natin. Napakita ko sa inyo. Ang una po natin kakalasin dyan ay ito. Siyempre po, nakakabit ang ating hose. Kalasin muna natin. Tanggalin muna. Pero usually po, pag mag-assemble kayo, siyempre hindi pa naman ito nakakabit. Nagkataon po na mag-disassemble tayo kasi buo siya. Number 17 lang po at saka katala. Nakaganyan po dapat ang position yan, ha. Nakaganyan po dapat. Dapat po yan ganyan. Tanggalin muna natin ang hose. Para mapakita ko sa inyo pagtatanggal lahat. So una nyo po tatanggalin, siyempre yung hose. Madali po tanggalin yan. Yan. Pagtatanggal. Tapos, ito pong swivel ay natatanggal. So lahat nga po ay detachable. Yung maganit ng aking ano. Kahit yung fitting siya po ay natatanggal. So ayan po, yung swivel joint niya, may elbow, saka ito yung para sa hose, natatanggal po lahat yan. Pati po itong pang roller niya, natatanggal din po yan. Yan. Napakadali pong paikutin yan. Tanggal na po. Ilay natin. Tinanggal. Yung hose nasa baba po kasi masyadong malaki. Sunod natin tanggalin. Ay ito pong pinagkakabitan ng pangol. Although hindi naman siya kailangan tanggalin, pakita ko na rin sa inyo na natatanggal talaga siya. Higpit ang aking lagay. Ito mahigpit. Parang puwersa. Napakahigpit. Naluwagan, ha, pwede nang gamitan ito. Tatanggal din siya yung pinakapanguhol. Although napapag-iwalay pa ito, huwag na natin pag-iwalayin. Ito po, natatanggal din. Pero huwag na natin tanggalin ito. Kasi yan naman po ay basic lang. Pero pakita ko sa inyo yung isa. Yan. Natatanggal po yan, ganyan. Tapos pwede nyo nang hugutin. Sampulan ko lang po kayo ng isa. Pero hindi na po natin tatanggalin lahat kasi 6 yan. So, tayo na may tutorial purposes lang. In case umorder kayo sa akin ng hose reel. Ayan po. Nakakalas po siya. Pero ibabalik ko na po agad kasi para mamaya di ko na yan ano.
magiging waste of time po siya. Yung nut niya po ay 12mm. So dito po kakabit yung ring niya. Wala pa lang po tayo available na rin. So ito na muna kalasin natin. Medyo mahigpit na. Napahigpit ang akin na tayo. Kulang sa pwede sa'yo. Huwagan muna natin. Ang advantage po nito, dahil nga po detachable, yung pagpapaship po. Ang purpose ko po nito yung pagpapaship. Kaya ginawa ko detachable. Kasi yung pagpapaship po ay medyo napakamahal. Pagkabuo. Hindi ko pala po siya pinipinturahan. Hanggat wala po yung ring ko, hindi ko siya pwedeng pinturahan. Para isang pintura na lang. Siya, hiwalay na. Ito, pag hiwalayin pa rin natin to. Isa po sa natin, hindi ko natatanggalin dito kasi kita nyo naman natatagtag talaga siya. So pag pinaship po siya, ito po mga tornilyong ito lahat po yan tanggal. Kumbaga bubuuin nyo talaga siya. So pag nilagay sa box, yan siya, hiwa-hiwalay. Ito po, pag hiwalayin ko ito, makita nyo. So magiging less space po siya pag nilagay sa box. So duwagan lang muna. Kasi medyo mahigpit ang aking pagkakatagal.
pong first model ko na ito ay ako muna ang gagamit. So, panibagong gawa po pag may orders. Siyempre po pag modelo, akong gagamit para nakikita po na may 10 talaga na napapakinabangan siya maayos. Kaya niya pong i-handle ang 20 meters ho. Ayan po, alas na. So yan po, kung ilalagay sa box, yan. Kasama na siya. Imagine na lang po, wala ito. Nakalas siya ha. Kunwari na lang po kalas. Siyempre, pag nilagay sa box, medyo mas kakount ang space. Tapos, sama-sama na po itong mga ito. Yan. Lalagay nyo na lang po sa box. So, magiging napakaliit po na box ang kailangan lang. Mas bababa po yung shipping fee niya. Kasi po, medyo mahal magpa-shipping pag masyadong malaki ang item. So, malaking bagay po pag nakachable. Malaki yung mumura sa shipping fee. So, buuin ko na po ulit. Dito na muna ako mag-umpisa. Buuin ko na itong tripod. Itong pinaka-roller. Napakadali niya pong buuin. Araw lang kayo nagle-lego. Medyo higpitan nyo lang, siyempre. Kaya pag iligpitan ko na, medyo mahirap talagang kalasin. Okay na po ito, muna. So yan, nagpatuloy tayo. May nagpapalit kasi ng coins. So buuin ko na. Siyempre, una ko magkakabit ay dito. Nasa loob po ito ha, nasa loob. Yan. Nasa loob. So, titingnan nyo lang po kung saan tumama yung tornilyo. Baliktad yung kabit ko kanina. So, madali naman siya. Basta tama yung pinapatan. So, mamaya natin higpitan. Ayan po muna natin maluwag. Tapat din muna natin yung sa. Ayan. Pwede na po natin higpitan yan.
ang sunod po ay ito na. Sa ibabaw lang po, sa ibabaw. Ayan po, location namin. Tabing kalsada po yan. Kaya po napakadaling makita. Maharlika Highway, Barangay Lalit, Chang Quezon. So, gusto pong bumisit sa akin pwesto, pwede po. Yung iba po ay natatakot daw umorder kasi baka ma-scam. So, napakarami ko na po nabenta. Wala pong scam dito. Lahat ng order nyo po ay darating sa inyo. 100% po darating. Kasi hanap buhay po yan. Hindi po natin sinasamahan ng panluloko. Yan. Dito na yan. Dito po ako mismo nakatira. May bahay po ako dyan sa likod namin. Nasa likodan lang po ng aking gawaan. So, ang sunod po natin ikabit ay ito po ang pampahin ko. 2,000 yan. So, ilulusot nyo lang po yan doon sa loob. Hanapin nyo yung salamat! Ano po, tatapos nyo lang doon. Una. So, ayan po siya. Pwede nyo na itong kabit, pero unahin po natin ang swivel joint. Ito po ay magkahiwalay ha. Ito ay elbow, swivel joint. Yan. Naikot po yan. Ito po ay, pag ipinasok nyo doon sa loob, may naglalak po yan. Yan. Para hindi po sasama yung swivel. Para hindi po sasama, ito lang ang gagalaw. Pag umikot ang hose. Tapos ito po, ilak nyo lang dyan. Ang pinaka-importante po dyan, halimbawa po, iseset nyo na agad ito kung saan nakatapat ang inyong hose. Halimbawa po dito. O kaya gusto nyo nasa itaas. Bago nyo higpitan. O kaya naman kung magagaling sa baba ang hose nyo, sa baba nyo na ito itutok bago nyo higpitan. So sa akin po ay dito nakatapat ang aking hose. So dito ko po yan isineset na. Tapos, number 17 po, kukontrahin nyo doon sa swivel. Ihigpitan nyo po ngayon yan. Hindi na po yung gagalaw dito sa pag-aano ng hose. So ito po, okay lang po yan na maluwag. Kasi po yan, hindi na masasama yung swivel joint. Kasi may lock po yan doon sa loob. Sadya kung i-design ko siya as hindi kapit na kapit para hindi masyadong magalaw ang ating supply hose. So, pag nakita nyo po yan, pag sinilip nyo doon, may lock po yan. May lock po yan doon sa loob para hindi umiikot ang swivel. Kabit na po natin. Up. Sideways natin. So, ayan po. Pag lalak po niyan, sasama na yan ang pusa. Lagyan nyo na ng stopper.
Yan. Lock na po yan. Ayos na. Ganun po kadali. Pwede nyo na ngayon pong install ang ating hose. Pasok nyo lang po dyan. Yan po, papasok nyo. Higpitan. Ganyan na po ngayon yan. So, pahiga na lang po natin paikutin. Kasi wala po tayong patungan o kapitanan. Ito, yung mismong base. Ito pong pinaka-base, wala tayong paghahawakan. So, ano na lang po muna. Pahiga na lang muna. For demonstration purposes lang naman. Up to 20 meters po, kaya niyang i-handle na hose. Lalo na pag may ring na po yan, wala pa lang po talaga ring. Wala pa lang po akong time magawa ng ring. Oh, yeah. Nakamit pong electric ako. So, ipakita ko po sa inyo kung paano siya. Pupunta tayo dun sa aking car wash. Yan po ang aking mga hose na sinauna. So, imagine po, yan o. Kakalahati na siya ngayon. Ganyan kalaki dati ang aking hose. Napakalaki. 20 meters hose. Ngayon po, kakalahati na siya. Yan. Yan po, makikita nyo yung difference. Yung dalawa. Kakalahati na. And yet, mas magandang gamitin itong bago kong design. So, ayan. Sabit natin dito. Yan. Huwag na po muna natin itali. Huwag na natin lagyan ng higpit. So, imaginary na lang po tayo. Ay, hindi magkakaige. Kailangan sarahan. Kasi walang maghahawak. Lock na po. Yan. So, ayan po. Any sides, pwede pong hilahin. Yan, kahit sideways. Sa kabilang side tayo. Pwedeng hilahin. Napakaluwag pong hilahin. Hindi nga lang po nakatali pa, kaya sumasama. Kaya napakaluwang pong hilahin. Napakaalwan. So, ganun lang po siya. So, pansampon ko lang po itong 10 meters. Tapos, yan po. Napakaalwan niya. Wala lang po tayong magandang hose ngayon. Pero kung ito po yung nipon, mas maalwan. So, ito po yung free lang sa inyong pressure washer. Kaya local na hose lang po yung naka-sample. Yan. So, non-reversible pa rin po. Yun po ang kagandahan. Kahit paikutin nila yan maghapon dyan, hindi madidisalay ng iyong hose. Yun po ang kagandahan ng non-reversible. So medyo napapahaba na po ang video. Ang presyo ko po niyan, sa presyo na po tayo, ay 7,500 kasama po ang 20 meters na hose na nipon. May kasama po siyang 20 meters, may kasamang nozzle, may kasamang supply hose, 3 meters na ikakabit dito. Tapos may ring na po yan. Pipinturahan ng either silver or black. Yan po, 7.5 po. Sulit po yan kasi yan po, i-compare nyo sa plastic. Baka makailang taon na po, ilang gamit nyo na ng plastic. Ito po, hindi nyo kailangan palitan. Lahat po sa kanya ay
replaceable din. Yun ang kagandahan. Kagaya po ng swivel, napakadaling kalasin. In case po nagkasingaw yung swivel nyo, masira sa katagalan, napakadali pong kalasin. And ito nga po ay pure metal, although napakabigat, ay talaga namang pangmatagalan. So yun po, dun po kayo makakasulit sa pangmatagalan. So bumili kayo ng plastic, baka nakakailang plastic na kayong ginamit, sira na sira, yan po. Pag naikapit nyo sa inyong bendo, kagaya po nitong nasa labas ko, ay mga pure metal, ay talaga namang pangmatagalan. Yun po ang kagandahan. Old model pa po yan. Ito nga pong isa, ito problema ko po dito sa isa. So ito po ay hindi na reversible. Pag inikot po nila ng inikot, yan po, yan ang nagiging problema. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Nadidisalign ng hose. Minsan, kumbaga bumabara dito, nagkakabara-bara dito yung hose kasi disalign nga po. So yun pong advantage ng non-reversible. Ito pong isa non-reversible na to. Yan o. Kaya hindi na gumagalaw. At talaga namang pure metal lahat. Kaya pang matagalan. So, nasa sa inyo po yun. Pwede kayong makatipid sa plastic. And good luck po. Kasi hindi nyo alam kung hanggang kailan itatagal. At ilang beses kayong aabalahin. Ito po, kahit po yan, kita nyo yung bearing nya. Bearing na po yan. Yung kanyang guide ay talaga namang medyo makutingting. Makutingting talagang gawin. Ngayon sulit po yan sa 7.5. Makakabili po kayo ng plastic. Kayo pong bahala kung yun talagang gusto nyo. Gusto nyo makatipid, wala tayong magagawa dyan. Pero ito po, mas sulit po ito. Kasi talaga namang pangmatagalan. Ito po ay pwede nyong itap sa pader. May butas po yan, pwede ko panlakihan. Depende sa request nyo. Yan ay itotox nyo lang. Pero the best po, kagaya ng akin, naka-welding sa aking bendo. So, wala talagang kanakaw, walang kakalas. Kasi yung pong nakatox, hindi natin alam yung itatagal pa nun eh. Kung matibay yung pagkakatox nyo, depende rin po sa paggagawa. Pero ito po kasi the best pagka naka-welding. Kasi nga po, pure metal. So, ito po ay nagre-range sa about 6 kilos hanggang 7 kilos pagkasamang hose. Tapos, maliit na box na lang siya. So, hindi po ganun kamahal ang shipping. Kasi experience ko po talaga sa J&T, pag umabot siya ng 10 kilo, ay talagang 1,000 plus agad. 1,000 plus agad. Tapos big box pa. So ito ay magkakaigi sa medium box or small box. Kasya siya. So malaki po matitipid sa shipping. Baka nasa 400 plus lang. Or 500. Yun po ang kagandahan niya. Pagka ganyan. Kasi hindi naman po tayo sa Lazada. Tayo po ay direct seller. Pag Lazada, mura ang shipping, may mga mura talaga. So, iba po pagka direct shipping. Hindi po tayo gaya ng Lazada. So, yan po. Doon sa gusto pong mag-avail, message lang po, lalagay ko sa description ng aking video. Huwag niyo po kalimutan, pinapaalala ko po, ito ay may ring pa dito. Hindi ko pa lang nilalagyan. Pipinturahan din po yan. So, sa ngayon lang po ganyan niya kasi hindi ko pa masikaso. Pero ang presyo niya po talaga ay 7.5. Ayan po. Sa mga gusto pong mag-avail, message lang po. Libre naman po magtanong. Basta po ako available, agad ako sumasagot. Pero pag hindi po available talaga, di talagang sa oras ng pahinga po, nakakasagot ako. Halimbawa po lunch break, o kaya pagdating na alas 5, alas 6, yan, bakante na ako niyan. Tumitigil ako sa pagtatrabaho. Yun lamang mga kabendo, mga car wash, mga ka-DIY. Please like and subscribe and click the bell. Thank you.